oras na aron masayod tas mga nagunang mga balita ug mga labas nga mga impormasyon. Aniya na ang 1TV News Break. 1TV News Break. Kauban si Johnny Tome. Makadalit ka nato sa mga nagunang mga balita, sulod ug gawas sa atong dakbayan, mga nagpugasi nga mga issues ug mga nagbagang impormasyon. 1TV News Break. 1TV News Break. Kauban si Johnny Tome ug karon aniya na ang inyong anchorman Johnny Tome alang sa 1TV News Break. News Break. Higala, kumusta? Ako si Johnny Tome, ang muhatod sa kanidiyo sa nagpagang mga balita sa 1TV News Break Misamis Occidental. Sa atong headlines, 22nd nga paglubong sa commemorative stone sa Pulot Housing gidumdum. Poverty Alleviation Intervention gipasigarbo sa Asenso Osamis Administration. Mayor Jojo Rua gikondena ang bagong assassination attempt ni Governor Henry Waminal. Sulen Osamis mi-turnover sa laing mga gasto og tangki sa mga kinasal. 1TV News Break. Og karon sa detalye sa nagbagang mga balita sa 1TV News Break Misamis Occidental. 22nd nga paglubong sa commemorative stone sa Pulot Housing gihandom karong tuiga Oktubre 17 ang ika-22 ka tuig nga paglubong sa commemorative stone o batong handumanan nga nagipahimutang sa housing project sa Urban 4 Pulot. Espesyal ang paghandom karon sa 22nd commemorative stone anniversary. Kumikan kay ana gayud ang presensya sa mga national o regional official sa NAPSI o National Anti-Poverty Commission, kon Anti-Poverty Commission o PCUP o Presidential Commission on Urban Poor. Ang commemorative stone sa Pulot napahimutang niadtong Oktubre 17, 2001 og matag tuig na kining gihandom labi na sa mga miyembro sa Proposi og mga gitahasang national agency. Gumikan kay mausab kining pitsaha ang mausab kining pitsaha nga giilang International Day of the Eradication of Extreme Poverty. Matod pa sa PCUP nga ang commemorative stone sa may Pulot Housing usa lang kini sa 7 ka mga commemorative stone nga dungang nalubong sa nasod niadtong Oktubre 17, 2001. Hinungdan nga gipangita gayod ang maong mga landmark sa PCUP aron subling pahinungdan. Gimugna sa kagamanan ang commemorative stone gumikan kay sama sa bato ang kalig-on sa mga Pilipinon sa pag-atubang sa mga problema o pagsulay aron batukan ang mga kapobrehon hangtod nga makabot ang gitinguhang abundang kinabuhi. Managsama ang reaksyon sa mga gobyerno o sa mga kaabag nga non-governmental organization nga adunay nakitang alibyo sa kahimtang sa pamuyo sa mga Pilipinon apan dili pa kini ang tukmang higayon nga madeklarang nahawas na gikan sa kapobrehon ang mga Pilipinon. Ang mga syudad o probinsya nga adunay commemorative stone dungan nga midalit og bulak sa bato nunot sa pasalig nga hiniusang batukan ang kapobrehon. So inana ka dako tong gilangkuban sa problema sa kapobrehon. O gikan sa pagkatao na ko hangtod karon ang problema sa kapobrehon pero may ginatubang. Naabot na ta sa Mars, no? Wa pa ta kaabot sa Venus, no? Pero nakaabot na, naabot ang Mars, naabot na ang bulan. Sa inana ka sophisticado o nato ang problema sa kapobrehon hangtod karon problema pa gihapon. Today we stand unified with purpose and determination in commemorating the International Day for the Eradication of Extreme Poverty. A day of awareness, reflection, commitment, and a call to action to end
poverty and exclusion. The Philippines declared that 17th day of October and every 17th to 23rd of every year as the National Day of Overcoming Extreme Poverty and the start of the National Week of Overcoming Extreme Poverty. Ito po ay proklamasyon ni Pangulong Ramos at saka sa proclamation ni Pangulong Arroyo. Ang National Anti-Poverty Commission po, sabi nga ni Council Member, ay nagdaraos ngayon ng piloting para sa ating Local Poverty Reduction Action Plan. Na tunay na labanan sa kahirapan ay nasa sa mga munisipyo at nasa sa mga city hall or nasa sa local government unit. Sa company kung alam pa, musulisin kita, no? Pero, tungod sa kawadon, tungod sa kalisod na ako kong nakita, na gusto ko niya mutabang sa atong mga isuon na makabalay, makaluti, naringkamot ko me, yung survive me. O, bisan mo, aking pamigdaghang mga sakit, maringkamot ko yung bakod, no? Kaya lagi, naapamatay puluhan ko. Sumao na kada ko kayo, ako salamat nga niabot ta karong kayo na ug kaning atong ang synopsis nga programa labi na kanina sa October 17, 2023 kada tuig din International Day for the Eradication of Poverty. Eradicate. Kung ang main silent eradicate ato yung wala akong nagpunta ang kapobrehon. One TV Newsbreak. Poverty Alleviation Intervention gipasigarbo sa Sinso Samis Administration. Kon plano o drawing pa lang ang nasudnong gobyerno sa pagsumpo sa kapobrehon apan sa dakbayan sa Samis o sa tibok probinsya sa Misamis Occidental na bati na kini sa aktual. Atol sa ika-22 katuig nga katukuran sa commemorative stone sa Pulot Housing, Oktubre 17, gibatbat sa representante ni Mayor Indy Waminal nga si Vice Mayor Simplicia Beberneri ang anti-poverty intervention program sa Sinso Samis Administration. Sama sa libreng pabalay sa Barangay Malaubang o kondominium sa Barangay Lamaan, free hospitalization sa gobyerno o pribadong mga tambalanan, free burial assistance, pagpasayon sa emergency, transportation pinagi sa mga rescue vehicle, educational assistance o daghan pang uban. Gipasigarbo ni Vice Mayor Bibineri nga nahimo kini sa Sinso Administration sudod lang sa duha ka termino. Unsa pa kon lugwayan pa ang Sinso sa pagserbisyo, makumplito gayod ang kampanya sa paghatag og maayong ugma sa mga usamisnon og misamisnon. Kini nga pamahayag sa Vice Mayor, mianayo ang atensyon og pagdayeg sa mga opisyal og personnel sa NAPSI og PCUP atol sa usa ka espesyal nga okasyon sa gipahigayon nga commemoration sa commemorative stone sa Pulot Housing Project. So like what I said, gitutukan nato yung atong halangdon mo yung Indy Waminal. And of course, try, ibutan nato, 3-in-1 maguni sila karon ang serbisyo nga gihatag sa Misamis Occidental. So we have our good governor, Governor Henry S. Waminal, who is also very active, no? Nga nagasuporta sa daghang mga programa sa atong probinsya. And our district Congressman Ando Waminal, no? Ang sa siyang anak o ang iyang eldest nga anak si Mayor Indy Waminal mo nang itong mayor sa Usamis na muna mo yung 3-in-1 ang serbisyo nila karon. So dili na to na ma-discount no nga nindot po na 3-in-1 basta makasinabot lang, and they have the same objective which is religious service to the people. So mao ni ato nakita para nako mo ni ako nakita sa ilaha nga i-prioritize ko nila ang paghatag og serbisyo, paghatag og insakto sa mga ikinahanglan sa atong mga katawhan, especially to the least of our brethren. Kumugin na ang gitutukan karon sa atong sa Waminal administration. One TV Newsbreak.
Samtang Mayor Jojo Ruwagi kondena ang bagong assassination attempt ni Governor Henry Waminal. May padangat sa iyang hugtanong pagkondena sa bagong assassination attempt ni Governor Henry Waminal Sr. si Clarin Municipal Mayor Emeterio Jojo Rua Jr. Sa iyang statement, pila ka oras ang milabay human sa insidente ni anang alas 11 sa tungang gabi Oktubre 15. Iyang gikasubo ang maong terorismong kahimuan. Gikasubo pag-ayo sa mayor nga ang maong insidente ana pagayod gihimo sa iyang area of responsibility. Dili makatugot ang mayor nga dunay daotang mahitabo sa kinabuhi sa mahal nga gobernador, gumikan kay nasayod ang tanang misamisnon kung unsa ang gihimong mga programa o proyekto aron makabot ang tinuod nga kalambuan sa tibok probinsya. Gumikan ini, dangayo siya og tabang sa katawhan sa lungsod sa Clarin alang sa dali nga pagtumbok sa nahimutangan sa responsable sa mga krimen o sa daling pag-ilan ini aron mataral sa hukmanan. Misalig usab si Mayor Jojo Rua sa kapasidad sa local PNP o sa uban pang mga law enforcement agency alang sa makuting investigasyon niini. As the local chief executive of the municipality of Clarin, Misamis Occidental, where the incident is under my area of responsibility, I strongly condemn the recent bombing incident which was occurred on the perimeter of our House of Suman last night around 11, more or less 11 o'clock sa kagabion. Akong ipaabot ang akong dakong suporta sa atong halandong gobernador uban sa atong mga asinso leaders nga sa kanunay nag-ampo sa safety o proteksyon sa ato ang visionary leader. Ang maong violente nga atake ngadto sa atong gobernador walay lugar sa atong katilingban or komunidad. As we stand united in our commitment to peace and solidarity, we are now working to address that unlawful move, and the unlawful enforcement agencies have already launched an investigation to identify and bring those responsible to justice. Ang atong mga kapulisan is now also working to ensure the safety and security of the affected area. Ang mga anggulo o uban pa nga possible areas mahitungod sa mga panghitabo ato kini nga gilantaw para makuha nato ang valid informations. One TV News Break. Samtang sulin usamis may turnover sa laing mga gas stove o tangki sa mga gikasal. Laing batch na usam sa mga stove o tangki sa sulin ang gi-turnover sa sulin usamis ngadto sa mga magtiayon nga bag-ong gikasal sa kasalan ng bayan sa Usamis o sa kasalan ng bayan sa Kapitolyo. Ang 200 kapin ka mga seats sa stove o tangki sa sulin nga gi-turnover niining bag-ulang sa may Asinso Wellness kuna sa may Asinso Usamis Wellness Park, tipik og bahin kini sa 400 kapin ka mga seat sa stove o tangke nga gipasalig sa Asinso Misamis Occidental isip dugang regalo sa mga magtiayon nga nakapahimulo sa kasalan ng bayan. Atol sa distribusyon, ana gayod ang presensya ni Vice Mayor Simplicia Bibineri o Special Assistant to the Mayor Jefferson Go. Gipangunen sa pag-deliver ang maong mga item ngadto sa mga benepisyaryo ang official distributor sa Sulin Usamis nga si Mr. Kerwin John C. Malipayon kayo ang panagbuhay sa mga magtiayon nga bidawat sa among regalo gikan sa Asinso Misamis Occidental o Asinso Usamis Administration. Karong buntaga atong saksihan ang padayon nga pag-apod-apod ug kanini ang Sulen. Mahinumduman nato nga gihimo nato ang kasalan ng bayan. First batch pila to? Daghan to sila, there is a total of 275 na karon. Okay,
2 batches man tong atong nahimo nga kasalan. 215 tanan, 215. 2 batches. 2175. Ha? Plus 115 plus 40. 175 plus 40. 175 plus 40. Oh. Ang first kasalan nato is 175. So ikaduha katong 40 couples. So kani silang katanan makadawat og additional nga kaning pahalipay nga para magamit gud nila no sa ilahang panimuyo ang sulin. Pasalamat usab ta sa ato ang supplier sa sulin nga niagyud sila pod uban kanato karon. So karong buntaga ilang pagadawaton ang sulin o ang burner no? O ang burner usa ka set, one set gyud ni niya. Wa na gyud ang ilang lang problema ani ang ilang lutuon. Oo. Well anyway, atong gipahalipayan sila sa ngalan sa atong mga lideres sa probinsya, sa distrito o sa Ozami City ni gipadala kita ni Mayor Indi aron sa ingon nga halubalo sa atong mga recipients karong buntaga. Ang pag-release po di ay po karon sa ilang certificate of marriage sa ilahang kamatuoran nga minyo na gyud sila. Atong gi-distribute karon is 175 kabuok sets for 175 couples atong kasalan sa fiesta during our 75th Charter Day diri sa Ozami City. And additional of 40 kabuok gikan sa katong last nato nga kasalan sa probinsya nga gi-held nato dito sa province. Ang 40 kabuok taga Osamis, and then District 2 nga distribution will follow soon, probably next week. So mag-post lang gyapon mi og announcement sa among page para makapahibalo sa tanan nga natay upcoming ingana nga activity. Pila ang District 2, sir? District 2 is 20 kabuk per municipality o 40 kabuk sa Tanggob City. Yes sir, very much so. Kay actually kaning ato ang business sa Sulain, it started last year. Last year ang ato ang mayor sa Osamis was still Mayor Ando, then Mayor Ando, now Congressman. So when he was seated, naka-decide ta nga mo start og new business venture kay nakaganahan man ta sa direction sa ato ang local administration. So during that time also pasalamat ko ni Mayor Ando, then Mayor Ando, now Congressman, nga gi-full support gid niya ang mga local business establishments. Dili lang ako kung dili tanan nga mga business sector naka-benefit ani. We can see nga tong catering, atong mga bakery, hardwares gisuportaan gid gayo sa ato ang local government. So karon nag-congressman na si Congressman Ando, and he is still supporting us sa ato ang Sulain. Kaya actually ato ang kasalan sa probinsya, even though District 2 si Kong Ando, gi-appeal niya og distribute ang District 1, gihatagan niya og full sets. And then si Mayor Ando is also a very strong supporter sa ato ang business. And even si Governor, isa gid pod siya sa ato ang supporter sa kaning Sulain. And not just them, but ang tibuok man gyud nga Asenso Misamis Occidental nga mga kaning officials are very much supporting us. And not just Sulain ha, but all the business men sa Osamis gid pang suportaan nila. One TV News Break. Magkatong hanay sa nagbagang mga balita sa One TV Newsbreak Misamis Occidental. Akong mga pagpasalamat sa tanang mga televiewers o mga sponsors nga kanunay nagpaliw sa One TV Worldwide News Channel. Mga pagpasalamat sa itong mga sponsors sama nining musunod. Gloria Bazaar Osamis, Rizal ug Bernard Brands, and Gloria Bazaar Orqueta Brands. Bryant Milling and Marketing, kompleto sa mga hagpis, poultry products o veterinary products sa mas ubos nga presyo. By Star Mineral Wax Candle. Star Mineral Wax Candle, ang kantila nga mulungtad ug dugay. Goshen Home Care Furnishings Incorporated. Anaaning mutang sa Animas Street, Barangay Aguada, Ozami City. Ozami City People's Multipurpose Cooperative Incorporated, luyo sa Public Mall, Purok 1, San Roque, Ozami City. Pakikita ilang si Madam Yuli Prosianos. Park and Go Big Shop, Osamis Brands. Mapalit ang pinakalamiang mga pan, cakes o uban pa. Diya lang sa Park and Go Big Shop. Yulincon Junior General Merchandise, Top Copy, and Imported Alhambra Suliralan, GG Mall,
ang sariling atin store in Usami City, McDonald's Usamis, FYT Hardware Corporation, matawag sa telepono 521-0458 and 521-0246. Ilim Agricultural Supply, diya sa Laman, Usami City, managed by Chumer Capital. Tugo Travel, Tugo Express, Tugo Freight Cargo, Usamis, managed by Mr. Anichu. Bisitahin usap ang One Computer and Printing Services, Tarpaulin Printing, Documents Printing, T-shirt Printing, Photo Printing and Video Editing. Ana sa Rito, Corner Ledesma Street, Aguada, Usami City. Pakikita ilang si Johnny Boy. Attorney Mars Tapayan, Majority Floor Leader sa City Council, Usamis. Board Member ni Misyo Imi Lahay-Lahay, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan, Misamis Occidental. The most hardworking governor, Attorney Henry S. Waminal Sr., Province of Misamis Occidental. Congressman Andu Waminal, Representative 2nd District, Misamis Occidental. Attorney Henry Indy Waminal Jr., City Mayor of Usamis. Sa ngalan sa Tipok Pwersa sa 1 TV Nisyan at Misamis Occidental, kini ang inyong ubos nga lagad, Johnny Tommy ang moingon. Kung matarong ang nagulo, magmalipayon ang mga tao. Apan kung dautan ang nabunuan, magantos ang katawhan. Dagang salamat, Misamis Occidental. Salamat sa Diyos. Maukat to ato mga nagunang mga balita ug mga labas ng mga impormasyon. Kauban si Johnny Tommy alang sa 1TV Newsbreak. 1TV Newsbreak. Hanto sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.